Petco, you need to hear this. The company is confirming a major data breach. Petco says a software error exposed customer data online, including names, social security numbers, driver's license numbers, birth dates, even financial information. So the issue has been fixed and customers are being notified, but Petco hasn't said how many people were affected, despite having millions of customers nationwide. Experts warn this data can fuel identity theft and fraud for years. Petco's offering free credit monitoring in some cases, and customers are urged to watch accounts closely and change passwords. Hi guys! Welcome sa podcast namin. This is Claire. And this is Jill. And today, ang ito-topic natin is about dun sa clinic na na-hack, kumalat online ang address at phone number ng mga kliyente nila. Delikado yan, diba? Yung tiwala ng mga fur parents yung nakasalalay dito. Paano kung mangyari to ulit? Anong mangyayari sa records ng mga fur babies? Kaya ayun, kailangan natin ng maayos na information control. Hindi lang ito basta computer, ito ay protection laban sa scammer at maling paggamit ng data. Pero, kailangan ba talaga ng ID sa Batman? Sa tingin ko, oo. Sa isang click, malalaman natin kung sinong mga alaga ang kailangan ng ibakuna laban sa rabies or anumang klaseng sakit. Sa IT, hindi lang tayo nanggagamot ng isang hayop na protektahan natin ang buong komunidad laban sa kung anumang sakit. Tama ka. Kapag kontrolado natin ang impormasyon, mas mabilis ang serbisyo at panatag ang loob ng mga tao. Eksakto. Ang IT or information technology ang tulay natin na para maging world-class ang vetmed dito sa Pilipinas. Hindi na tayo nangangapa sa tambak na papel. Sige, mas mabuti, set up na natin yung bagong system. Siguraduhin din natin na encrypted at sunod sa Data Privacy Act. Safe ang records, safe pa ang mga pets. Sa modernong panahon, ang mahusay na serbisyo ay nagsisimula sa secure na impormasyon.